Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 4, 2025, Martes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni St. Charles Borromeo, isang obispo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verses 5 to 16. Mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang santo, si St. Charles Borromeo. Siya po ang nagpasimula ng pagtatayo ng seminaryo, kung saan ang mga kalalakihan ay uhubugin para sa pagpapari. Kung saan ako din nag-aral ng theology sa San Carlos sa Guadalupe, Makati. Siya po ang kumbaga may kinalaman dito sa seminaryong ito. At sa ating po unang pagbasa, dito ay pinapahayag na mayroong iba't ibang tayo bilang isang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi na dapat nating mas maintindihan, na ang pinagkaloob ng Diyos ang magkakaibang mga biyaya sa bawat isa sa atin. Maganda po ito, balikan niyo po. Mayroong binigyan ng pangangaral, may binigyan ng pagkilos o paglilingkod, may binigay naman para sa financial, na may kapasidad para tumulong at magkakaiba. Ngayon, sa simbahan po, nagkakaroon tayo ng problema. O siguro hindi lang din sa simbahan, kahit sa pamahalaan. Kasi kailangan natin irespeto kung ano ang kakayanan ng bawat isa. Ang problema, minsan pumapasok doon sa gustong kunin ng isang tao ang lahat. Gusto niyang gawin ang lahat. Gusto niyang ipakita at ipakilala sa marami o sa lahat na kaya niyang gawin ito, gawin iyon, gawin yan. Na hindi tuloy nabibigyan ng pagkakataon ang iba. Yung iba naman, meron din na madalas nagsa-self-pity, sinasabing hindi niya kaya, sinasabi niya wala siyang lakas, wala siyang kaalaman. Pero kung dito sa pinahayag ni San Pablo, pinapaalala na ang lahat ay tumanggap ng kaloob. Lahat ay biniyayaan ng Diyos. So, iba't iba. Kailangan lang natin minsan matuklasan o tuklasin natin saan ka magaling, saan ka tinatawag ng Diyos, doon mo ibuhos ang iyong lakas, ang iyong sarili. Kaya hindi totoong wala tayong tinanggap. So, dalawang pag-uugali at pagtingin natin sa buhay ang nakakagulo, kung hindi man sumisira, nakakagulo sa samahan, sa isang organisasyon.
Yan yun kung mayroong nagpapabida dahil lahat gusto niyang akuin, lahat gusto niyang gawin. Meron namang iba na ayaw makiisa, ayaw makibahagi, ayaw mag-cooperate kasi feeling nila wala silang maibibigay. Nawa, sa nangyayari sa ating lipunan, mahalaga po na maging sa simbahan, maging sa pamilya, irespeto natin kung ano ang kakayahan ng bawat isa at ibigay natin ng buong buo kung ano ang atin pong maibibigay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.